Hello mga bay, this is Boy Bisalog. Another day, another vlog. So mga bay, sa video pong to pag-uusapan natin yung mga cartoon anime na kahinahiligan ng mga batang 90s. Isa ka din ba doon? Tara na. Ako doon. Kaming dalawa, batang 90s. So tara na, balik na naman tayo. Nico, sa mga cartoon anime na napapanood mo dati, ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na hanggang ngayon, pag naririnig mo yung pangalan ng anime na yon is nai-excite ka pa din? Knockout by Ippo Makaunochi. Yung ano? Yung... Boxing ba? Boxing. Oo, naalala ko rin yun. Sino ba yung mga... Sino yung bida doon? Si Ippo. Ippo. Oo. Astig din yun, astig. Kasi ano yun? Parang siyang real combat sa ring. Para sa mga bagong yung mga Gen Z natin kasi for sure hindi nyo naabutan to. Dati kasi ang mga cartoon anime na pinapalabas kasi sa TV, inaabang ko yun dati elementary ko. Lalo pagka-uwian na, no? Isa pa? Lalo pag-uwian na. Inaabang ko talaga yun tuwing hapon. Kasi ang mga time slot kasi nung dati, yung mga palabas na yon nasa time slot ng alas 5 hanggang alas 6 o alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. So basically, ang mga batang 90s dati, nagmamadaling umuwi ng bahay, hindi para gumawa ng homework. Tama. Alala ko dati, pagkatapos ng klase ko ng elementary, uwi agad. Pagdating sa bahay, hagis ng bag. Hagis ng bag. Tapos, wala na. Nakakalimutan ko na yung homework. Wala nang homework. Syempre, yung mga inaabangan nating mga cartoon anime, nonood muna. So, yun. So, ikaw, Ippo, knockout pala yun, no? Ako naman, yung isa sa hindi ko talaga makakalimutang cartoon anime, yung Flame of Recca. Bakit di mo makakalimutan yung Flame of Recca? Ba naman hindi, dati kasi nung bata ako, ginagawa ko yun, nagtatattoo ako din yun. Nagtatattoo ako doon. Oo, parang ako nagsusummon ako ng dragon, ganun pa ako ng bata. Kasi idol mo siya, Oo, Setsuna, Saiha, Madoka. Ganun dati. May ganun nga siya. Dastig naman kasi talaga. Pero mo yung cartoon kasi na yun, parang bang sobrang lakas mo. Kasi meron kang dragon na pwedeng tawagin. Yung times kumbaga may kapangyarihan ka. Oo. Yun yung nagustuhan ko talaga sa Flame of Recca. At saka mahaba kasi yung storyline na marami silang naging kalaban na malalakas din. Pero siyempre, bida is bida. Siyempre siya pa rin yung mananalo. Saka malupit yung na yun, yung karakter ni Recca. Kumbaga, hindi naman sila lahat sabay-sabay yung dragon na nagagamit. Hindi naman lahat. Kumbaga meron siyang may time na pwede niyang gamitin. Tama. Saka meron din kasi siyang meron siyang portion dun sa palabas na yun na isa-isa niyang i-unlock yung mga dragon niya. Para hindi magamit. Hindi. I-unlock niya yun para siya yung kilalanin na master ng mga dragon. Kumbaga yun yung papalabasin niya. Flame of Recca yan. Yeah. Yung sa malupitang pagbatang 90s, Flame of Recca. Ikaw kung naniniwala kang isa yung Flame of Recca, sige nga, comment ka. Diba? Ako, ang isa ko pa hindi ko makakalimutan dyan sa... Walang tawanan, ha? Yung Teletubbies. Diba? Nanonood ka ng Teletubbies? Oo! Idol ko ron. Si Dipsy, tsaka si Lala. Hindi ko pinapanood yun.
Ay, nakakaaliw yun. Try mo panoorin pag bumalik. Hindi na. Teletubbies. Oo, totoo yun sa akin. Teletubbies. Hindi ko... Hindi, seryoso, hindi ko talaga pinanood yun. Ang bata ako. Teletubbies. Para kasing ano... Ang bata talaga siya. Nakabukod sa pambata, parang nababaduyan ako. Oo. Stinky Winky Dipsy, lalap mo! Teletubbies. Di ba yun yung ano, yung malalaki, yung meron ng mga... Naalala ko Yun dati. yung may antena. Yung may antena yung ulo. Then, naalala ko dati may mga laro kasi lumabas nun na yung may iniikot sa Oo, likod. meron. Tapos lalakad-lakad siya ng gano'n. Oo, yun yun. Teletubbies. Oo. Marami di palang nanood nun. Isa ka rin doon. Kaya ako naloko nun. Ay, ako hindi. Hindi ako nagpaloko doon. Talaga yun na abangan ko talaga. Teletubbies. Teletubbies. Hindi mo makakalimutan to, yung gumaganon. Ilang porsyento na yan? Oh, mali ka na naman eh. Ano ba yan? Hindi ba Dragon Ball yan? Dragon Ball. Ah, meron ba? Walang porsyento yun. Hindi, meron yung Saiyan, Super Saiyan 3. Yun. Oo. Tapos si clearing. Yun yung sa Dragon Ball. Ito, malamang kahit yung mga Gen Z ngayon napapanood to kasi meron tong in-upload naman sa internet. Pero dati kasi mas malupit yung dati. Yung umpisa si Goku nung pagkabata. Eh talaga, inaabangan talaga ito yung hapon yun. Oo naman. Pero yung ano, di ba yung nung bago-bago niya palang na-discover si ano, si yung Cloud, yung sinasakyan niya. Quinton Cloud. Quinton Cloud. Ayun. Kasi kasi yun, nung bago-bago niyang na-discover yun, yung sinasakyan niya. Yun yung, para sa akin, sa part ng Dragon Ball, yun yung hindi ko makakalimutan na part. Kasi andun yung pagkabata niya, tapos natuto siyang mag-martial art. Tapos, pati yung mga kasabay niya sa Dragon Ball, kasabay niya rin nag-training. Tapos yung madating mga kalaban doon, si Idol 18. Wala na, latest na yun. Latest na ba yun? Latest na yun. Dati yung mga bata pa lang sumasali si Goku sa mga tournament. Balik pa siya nun. Tapos parang sige. Oo, tapos ang mga nakakalaban niya, mga iba't ibang mga iba't ibang tao na malalakas, may iba't ibang din na kakayahan. Pero syempre si Goku, bida is bida. Oo naman. Kaya, talaga siya pa rin ang panalo. Tsaka hanggang sa kaka-train. Yun. Kumbaga, Na-unlock ulit yung niya, yung kakayanan niya. Natuto siya ng mga bagong technique. Yun yung para sa Dragon Ball. Isa din siya sa hindi ko nakakalimutan. Ito yung ganda ng story niya. Tsaka talagang malupit. tatapak sa isip. So, yun mga bay, kung na-enjoy mo yung episode natin na to ng Usapang Anime, this is part 1. Kung gusto niyo yung magkaroon ng part 2, comment down below and share this video. Comment nyo yung mga anime na pwede nating italakay dito sa video natin na to. Kung na-enjoy mo siya, please comment, like, and share. Okay? So, kung bago ko pa lang sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga upcoming videos ko. So, this is your boy Bisalog. Peace out! Peace out. Bye.